Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung po to this video, sports tayo guys. Gilas, Pilipinas, talo na naman guys. Yan. Kung napanood nyo kagabi, napakagandang laro sa una. Tapos nung bandang huli, same old story. Na kung ano pa naman yung pinaka-importanting quarter, yung fourth quarter, doon sila nagugurogi. Doon sila natatambakan. Doon sila nawawala sa focus. Although alam naman natin ginagawa talaga nila ang kaya nila kasi ano yun mas pressure sa kanila dahil sila nga yung player. Pero siyempre pinag-uusapan talaga dito yung panalo kasi, di ba? Unang-una, nandito tayo sa ating bansa, host country tayo. Pang-apat na talo na. Siyempre kahit pa paano yung taong bayan, naghahangad ng manalo, di ba? Yun lang naman ang hangad natin pare-pareho, yung manalo ang Gilas. Pero yun na nga, sa kabila nun, talo pa rin tayo, di ba? So ngayon, marami ngayon, ang lalo pang nanawagan, binabash na dati itong si Chat Reyes, na mag-resign ka na, mali na sistema mo. Di ba? Yun ang sinasabi ng taong bayan, na lalong dumami ngayon, dahil nga, talo na naman. Sigurado yun, guys. Yun ay sana yung pagkakataon natin na magkaroon ng ticket sa Paris Olympic by next year, 2024. Pero, kaso yun ang nangyari, natalo pa rin. Pero naglabas ng statement itong si Chat Reyes na ang sabi niya guys, umihingi siya ng paumanhin. Sabi niya dito, with regards to my personal future, that really is at the hands of the federation. I already retired and left this job several times. And when I was asked to come back, I could not turn my back on the call of service for our flag and country. So ang ibig sabihin nito guys, nag-retired na talaga itong si Chat Reyes, hindi na sana itong magiging coach. Kaso, tinawagan nga daw siya, siya naman, hindi siya makatanggi dahil nga gusto niyang siyempre maglingkod sa ating bayan at tulungan ang Gilas Pilipinas. Pero siyempre, alam mo naman natin mga kababayan at ano man ang magiging dahilan mo, excuses mo, dun pa rin tayo sa resulta. Kasi yun ang importante, di ba? Yung resulta. Kahit na anong excuses mo, kung ang resulta mo, hindi mo kita kagaya, talo lahat, talagang sa negative side, titingin ng taong bayan. Kaya na, ang kapalaran na daw, nasa PIBA na, o sa madalit salita, guys, sa KSBP na, si Manny Pangilinan, na emeritus ng Samaang Basketball ng Pilipinas. So ngayon, yun ang magiging kapalaran niya. At bukas, meron pa tayong hinihintay. Isa na lang. Ito naman, last chance. Hindi man nakuha yung Paris Olympic, hindi man nanalo sa FIBA World Cup. Ito yung pinaka-chance natin. Bukas, China guys, alas 8 sa Araneta Coliseum. Para ma-qualified sila sa Asian FIBA qualifiers. So, yun na lang ang pag-asa natin na kahit pa paano, may ibsan, di ba? Yung dismayado, pagka-dismayado ng ating mga kababayan. Kaya nga umaasa pa rin tayo na kahit bukas lang, di ba, manalo tayo. Malaking bagay na at hindi nakakaya, di ba? Kung 0-5 tayo, wala na. Napakahirap na ng i-justify yun kung gano'n ang mangyayari sa atin. Kasi host country tayo, di ba? Proud tayo na nandito yung FIBA, pero madidismaya kapag talagang hanggang bukas matatalo siya. Pero supportahan natin guys, bukas last game na lang nila dito sa FIBA, kaya kailangan supportahin pa rin natin. So ang Asian team standing ngayon guys, as of September 1 ngayon, ito na, the highest placed Asian team in the FIBA World Cup will clinch an outright spot in the Paris Olympic. Ito na yung standing. Yung Japan, 2 win, 2 loss. China, 1 win, 3 loss. Lebanon, 1 win, 3 loss.
Pilipinas 0 win loss 4, Iran 0 win loss 4, at Jordan 0 win loss 4. So pare-pareho para tayo ng standing ng Iran at saka ng Jordan. So sana kahit papaano bukas manalo sila. At itong si Dwight Ramos guys, kahapon napakaganda ng laro niya. 20 points, naka 20 points siya at 12 rebounds at 3 assists. Itong si Dwight Ramos. Kaso nakita natin yung pattern paulit-ulit lang guys. Mula dun sa Dominican Republic, di ba? Pumangalawa yung Angola, tapos yung Italia, at itong South Sudan. Talagang nangyayari, kung mapansin nyo, ako napansin ko, sa una maganda ang kanilang kondisyon, okay naman. Pero pag papunta na ng third quarter hanggang fourth quarter, doon na talaga, napag-iiwanan sila. Lalo na sa fast break at napakarami ng turnover. Lagi may open, di ba? Pagka yung nagdadalang bola, ginugwadya, pinuntahan na, ipapass break na yan sa iba, ipapasa na sa mga kakampi nila. Doon nakaka-open at nangyayari tayo. Doon na pag-iiwanan ng ating Gilas Pilipinas. Sana yun ang baguhin nila. Na kahit na anong mangyayari, dapat sumasabay sila sa bilis, sa pass break, di ba? Sa turnover. Kaya tayo natatalo kasi dun sa mga ganong sistema nila, natatalo. Hindi nila kayang sabayan yung mga international player na mabibilis. Di ba? So, nakita naman natin yung lineup ng Gilas, napakaganda. Sabi nga, di ba, best lineup ng Gilas to sa lahat ng Gilas na nilaro ng ating Gilas Pilipinas. Pero bakit ganun ang nangyari, di ba? Hanggang ngayon, talo pa rin. So, kung maalala nyo yung mga dating international laro natin noong panahon nila Alan Kedic, Benji Paras, di ba, yung mga naunang lumaban sa international. Nakita nyo, di ba? Dahil nung panahon na yon, wala tayong halos malalaking player kagaya nila Junmar Fajardo, Kai Soto, wala tayong mga ganun. Pinakamatangkad natin noon 6'5", sila Alvin Patrimonio, sila Benji Paras. Pero ang tumitira noon nung time na yon sa labas, parang yung ginagawa ng international yun. Di ba si Alan KD, kung maalala nyo, di ba, 3 points, 6 na 3 points yun, pasok, di ba? Tumitira sila sa labas kasi nga dahil maliliit ang Pilipino, hindi tayo masyado maraming player na matatangkad nun, tumitira sa labas pero nananalo, di ba? Kahit paano nananalo. Eh ngayon parang sa height naman, di naman tayo nahuhuli, di ba? May Kai Soto nga tayo 7'2", di ba? Sila Junmar Fajardo 6+. Kumaga sa height lang pwede na, sa bilis na lang guys. Tingin ko doon tayo sa bilis tayo natalo. At siguro, gagaya ng sabi ng iba, baka sa coach, kailangan na rin palitan yung coach. So, yun lang. Siyempre, mahihiya na itong si Chat Reyes, lalo na kung matatalo bukas, kahit siguro gustuhin man niyang manatili pa dyan sa Gilas, baka po sana itong mag-resign sa kahihiyan. Although, ginagawa naman siguro yung best niya, pero gaya ng sabi ko, ano man ang magiging reason mo o excuses mo, sa resulta tumitingin ng taong bayan. Kung talo na, wala nang mga excuse pa. Yun ang siguro, yun ang point dito. Kaya kailangan, kahit pa paano, supportan pa rin natin bukas yung Gilas. Isang laro na lang sila para sa ASEAN qualifier ng FIBA sa susunod na taon. Right? So hanggang dito lamang guys. Abangan nyo po ang susunod kong update. Thank you very much po.